Hello Gemini, kamusta kayo? Ako ito nagpapagaling pa rin ng aking sipon. So yan, expect nyo na yung boses ko, ngongo pa rin. Pero salamat sa mga sumusubaybay dito at na-reach na pala natin yung 37k subscribers dito sa ating YouTube. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, sa patuloy na sumusubaybay. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe dito sa aking YouTube, don't forget to subscribe, palike and follow na rin po yung ating FB page. Doon po kayo mag-send ng mga mensahe ninyo via a private message kung interesado kayong mag-book or mag-inquire about personal reading services. Tingnan na natin, ano ba itong energy surrounding you ngayong 4th week of January. Ito yung reading mo para sa January 22 hanggang 31. Ay, naku, may napaka-cute na card, Gemini. Tonto ako dito. Cute ng tiger na yan. May nanggigigilan ko yan. Ang cute. Uy, 2 fire yung nakuha mo at 1 water. Okay. Bago kasi sa akin itong deck ko na ito, guys. Excited ako kaya ginamit ko na siya. Share your gifts. Kung ano man yung mga blessings na meron ka, Gemini, this is about sharing kung anong meron ka. Siguro karamihan sa inyo, you are generous. Okay? At kung hindi kayo generous, this card is reminding you na ibahagi mo sa iba itong mga tinatamasa mong mga biyaya, no? Ayan. Sharing is caring. So, share your gifts. Pwede nga meaning nito, Gemini, hindi laging material yung dapat mong i-share, no? So, kung anong meron kang talent, kung ano yung gift bestowed upon you ng kalangitan, ay pwede mong i-share yun. Like your talent, halimbawa magaling ka sa playing musical instruments. Okay? Or painting, dancing, any kind of talent, no, na ipinagkaloob sa iyo, gift mo, ay yun yung pwede mong i-share. No? Hindi necessary pera, hindi naman necessarily material. Marami tayong pwedeng i-share sa kapwa natin eh. O, diba? At ito yun. At fire horse, effortless vitality. Okay? So, siguro napaka-ano ninyo ngayon, hindi ko alam, napaka-energetic ng energy ninyo, knowing that this is a fire element, no? 2 yung fire mo. Very passionate ka, very inspired ka ngayon, taas ng spirits mo. Yun nga, sabi ko nga, very energetic. So, yan, hyper yung energy ninyo ngayon. Ang sabi dito is effortless vitality. So, samantalahin mo itong moment na ito, Gemini, ito yung timing na ikaw ay very healthy. So feeling ko, malakas ka sa ngayon. Okay yung pangangatawan mo, mind, body, spirit, no? At ganado ka. So, ayan, marami kang pwedeng gawin, mapagtutuunan mo niyang energy na yan. Yung mga, kumbaga, itong energies mo na ito, itong vitality mo na ito, ituon mo siya sa kapaki-pakinabang at mabuting bagay. Meron ka rin ditong water ship. Ayan, you have the water ship. Ayan, sabi, wait and listen. Okay, so ang nafe-feel ko, Gemini, this is not a time na magmamadali ka. Mas mainam na observe your surroundings. Pakinggan mo munang mabuti yung kapaligiran mo, pansinin mo, pag-aralan mo munang mabuti. Wait and listen. Okay, this is a period of waiting and pagiging conscious, mindful sa mga bagay sa paligid mo. Okay? So, this is a card ng observance. Siguro this is not the time na mag-take ka ng any actions.
Yung ano ha, yung drastic na ano, na major decision yung nafe-feel ko dito. Okay? So, hindi ito yung time na gagawa ka ng major decision sa buhay mo. So, mas maganda na palipasin mo muna and mag-observe ka muna. Ano? Cute talaga. Hindi ako makaget over. Sobrang kakyutan niya. Sarap titigan. Ang cute-cute. Cute-cute niya. Yan yung favorite card ko dito eh. Sa deck na ito. Si, Fire Tiger. Napaka-cute. Cuties. Knight of Wands. O, diba, kabayo na naman. Makabayo yung energy mo. Meron ba ditong mga nangangabayo? Nagpopolo. Equestrian. Sumasakay sa kabayo. Meron ba kay rancho? Ayan. Kasi may mga kabayo. Okay. So, indication siguro nitong kabayo is, movement or travel. Baka naman may mga travel para sa inyo, or very eager kayo na na kumilos, mag-travel, very energetic nga, effortless vitality. Okay, strong energy ng fire signs para sa iyo. Meron kang Knight and Queen, so malakas yung energies dito ng Aries, Leo, Sagittarius, at meron ka ring energy ng Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. So, ang nakikita ko dito, yung wait and listen mo, may kinalaman siya. Siguro wait and listen. Huwag ka muna mag-travel. O kung mag-a-abroad ka or may gagawin kang movement, huwag muna. No? Siguro paliban mo muna. Hindi naman ibig sabihin huwag na forever. Huwag muna ngayon. Okay? Or kung balak mong pumasok sa isang relationship, meron kasi ditong pagpasok sa isang commitment. Ayan. Partnership, relationship, romantic man ito, or may kinalaman sa career or business. No? Meron kasi ditong parang papasok kayo sa isang partnership or contract. Sabihin na natin. Okay? At yun nga yung mga nakaka-deal mo, pwedeng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, at saka earth sign. Meron kang 10 of Swords. Okay. So, ang nafe-feel ko sa 10 of Swords mo, parang ready ka na dito. Ready ka nang umalis, Gemini. Hindi ko alam kung ang tinutukoy ba dito ay romantic relationship, business partnership, o trabaho, pero parang handa ka nang umalis. Ang na-feel ko dito, parang napuno ka na, you've had enough. No, para sa'yo, wala ka nang, kumbaga lahat, binuhos mo na eh. Pero parang wala nang matino, makabuluhang pupuntahan pa ito. Kaya parang ang iniisip mo na lang dito, the only solution is to move on. Umalis. Yun yung nafe-feel kong energy. Okay? Pero yun na nga, kung merong okay, pwedeng iba sa inyo kung hindi kayo papasok into a new relationship or partnership, ay, yun na nga, magli-leave kayo. Aalis na kayo. Yan. Okay? Either pagiging ready na pumasok into a commitment or pagiging ready na umalis sa isang relationship, samahan, partnership, no? O, yung iba nga, may mga pupuntahan kayo dito. Hindi ko alam. Pero parang may pagta-travel dito, may pag-alis, may movement, no? Yun nga, pero ang sabi ko nga, it's better na maghintay ka muna
No, base dito, excuse me. Maghintay ka muna and mag-observe, Gemini, bago ka gumawa ng any drastic or major na decision. Okay? So, yan. Yan yung mga nakuha ko para sa inyo, Gemini, dito sa 4th week of January. Reading mo January 22 to 31. Don't forget to like and share. Take care and God bless sa inyo.